pinagkakaguluhan ngayon. Ah, pinagkaka nabubuang-bangan, ang mga DDS dito sa naging, statement ni Remulla. Barado nga ni ang tenga ni Gina. Hindi siya barado, ang tenga barado ang Di, paalam kita sa shota mo, gamutin mo si Gina Guevara. Ay Gina Guevara tuloy, Gina Acosta. 'Di ba, ayan tuloy, grabe yan. Sabi na grabe yan, siya ang makukulong sa lahat ng ginawa. Hindi, nabanggit na niya, nabanggit na niya. Sorry Gina Guevara, nadamay ka pa sa katangahan ni Gina Acosta. Ito galit na galit yung mga DDS dito kasi sinabi ni Boying Remulla na sentro daw ng flood control corruption. Ayan, may corruption, ah, before Marcos administration. Alam naman natin, sa totoo lang, na pinakamalaking pondo ang naibuhos sa pinagtataka ko, umayos ka. Nag-sorry na nga, panindigan ko yan, sige ka. Bingi si Gina. Ayusin mo kung sino si Gina, di broadcaster. May Gina tayong kasama rito. Oo, baka mapadali buhay mo. Paring Arman. Sabi ko sa'yo, ingat-ingat ka lang. Ako maghuhunos dili na ako, kamali na, nadulas na, Eto, alam naman natin na yung 51.3 billion na yon na naibuhos sa Davao City sa panahon ni Sara Duterte, 3 taon yon. Maano pa yung mga naunang 3 taon pa. Kasi 6 na taon na nagsilbing mayor si Sara Duterte. Sinasabi ngayon ni Boying na epicenter ng flood control corruption ng Davao City, pinagtataka ko. Ma'am Jenny Ramos, shoutout. Binuhusan niya ng limpak-limpak na salapi. Pero bakit baha pa rin ang Davao City? Ibig sabihin may mali o sinadyang magkamali. Sabi nila bakit galit na galit sila sa tulpo. Totoo naman na stupid si Acosta. Nagpagamit siya. Tama. Sabi daw papayag na makulong si Gina kasi sa 2028 kapag nanalo si Inday makakalaya. Yun ang inaano nila. Makakalaya din lahat sila. Olive Lopez, shoutout. Papayag na yan si Gina Acosta. Imagine mo, utang ina. Yung salary grade 24. Merong mga SUV. May mga Tacoma. Magkano ang Tacoma sa Pilipinas? Hindi bababa sa 7 million. High-end. Pamasok lang ng anak. May gwardiya pa. Sa Davao City. Hindi, no? Ngayon, ito, sakit na sakit sila. Ito, panoorin nga natin yung pakinggan nga natin yung sinabi ni paring Boying. Sisinuhin dito. Okay, thank you. At pangalawang tanong na lang, Mr. Chair, to wind up. Please proceed. Okay, thank you po. Kaugnay naman po sa ano naman po ang ginagawa, ang flood control corruption ay hindi naman po nagsimula sa kasalukuyang administrasyon. Bagaman talagang pambihira ang naging paglaki at paglaganap nito. Pero ang pagbaha ngayong panahon ni BBM, most especially 23, 24, 25, ay dulot lamang yan, epekto lamang yan ng mga hindi maayos na proyekto ni Digong. Kasi kung inayos ni Digong ang flood control, Ma'am Olive Lopez ng Facebook shoutout, kung inayos lamang ni Digong ang flood control ng panahon niya, edi sana wala tayong problema ngayon. Yun lang yun. As early as 2018, natatandaan ko, sa Kongreso din mismo na ito ay unang nilantad yung modus ng mga insertion at ghost projects and so on. No? Meron po bang ginagawa ang ombudsman sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption issues sa panahon pa ng nakaraang administrasyon? Opo, at hindi lang madali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago dumating ang Marcos administration ay Davao City. Right. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi Talagang mahirap kumuha ng impormasyon dyan kasi hindi nakikipag-cooperate yung mga tao. Kahit na malunod sila sa baha, kahit magkakamatayan na sila, kahit masira yung ari-ari, Duterte pa rin. pero hindi ko kami tumitigil.
Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. At meron pa ho mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahong yon upang Bisitahin nyo rin Ilocos Norte. May 2 tulay dyan. 2019 umpisa hanggang ngayon. Di pa tapos. Oo. Di ba? yung pattern kung saan po nagsisimula yung mga pattern. Your Honor. Okay, so okay, malinaw po ang sinabi, no? Epicenter of corruption, Control, Your Honor. Flood control flood projects, control Your Honor. corruption, ang Davao City nung panahon ng nakaraang administrasyon. Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor. In that regard, meron pong Please wind up. Your time is up, but you can list for So yun yung sinabi ni Boying, na galit ang mga Duterte. Hindi naman sinabing ano, yun iniimbestigahan pa lang. Yun lang, makatapos ko lang sa impeachment, aray nyo DDS. O ngayon, eto, sumasagot si Pulong dun sa sinabi ni Boying. Sabi dito ni Pulong, pakihan natin. O ayan, eto sinabi ni Pulong, mga kapatid, sabi niya dito, Ombudsman Boying Rimulya, bago ninyo ideklara na Davao City ang epicenter ng flood control corruption noong Duterte administration, baka pwedeng silipin muna ninyo ang mismong records ng DPWH. Huwag sana tayong padalos-dalos sa... di ba? Binanggit na ni Cabral noon na talagang 51.3 billion ang napunta sa distrito lamang ni Pulong. Ang mga salita at baka ikasisi ng mga credibility. Kaya galit na galit ang mga DDS kay Boying naman kasi binuking. Yan palang dahilan kung bakit nagmamaktol. Ngayon, si Boying, ngayon sinasabi nila na hindi naman daw totoo na pinakamalaki ang Davao City. Meron silang paninira ngayon na inilalabas. Eto, mga kapatid, na sinasabi nila na sa Leyte daw, binuhusan na maraming pera. Kinumpute ko, hindi pa aabot yan 10 bilyon. Totoo lang. 10 bilyon, 3 taon. Yung nung panahon ni Duterte, 3 taon, 2021, 2020, 2021, 2022. Mga huling taon ni Digong Duterte. Ibinuhos sa Davao, 51.3. Unprogrammed, mga insertions, napunta lahat dyan. Kay Pulong pa lang yun. Yun sa Davao City Mayor. Sige nga. Diba? Kinumpute ko to. Sinasabi na Romualdez District had biggest DPWH budget allocation from 2020. Hindi pa rin yan matumbasan ng mga lahati yung pondo na naibigay na tanggap ng Davao City. At saka kung titignan natin, binabahaba ang Leyte. Ang question dito, kahit na gaano kalaki, okay, nabigyan ng ilang bilyon, kung maayos. Yung sa Davao City, binigyan ng 51.3 billion, baha pa rin. Ang nakakalungkot pa dyan, walang bagyo. Dura pa lang, binahana. Sino ngayon magpapalit? May babalik niyo pa ba yung mga buhay na nawala? Sa Davao City, yung mga ari-arian, yung mga appliances, yung mga sakyan na nasira. Sabagay, wala naman nagre-reklamo mga taga Davao. Okay pa rin sa kanila. Kahit nga mamatay sila, kahit nagtunglab-tunglab danti, gapot layusan kaya dalata. Pwede na ako bilib sa mga bilib ako sa mga taga Davao. Sa amin kasi sa Ilocos Norte, gawin niya ng mga Marcos, wala, kalasan na. Kalasan na ng suporta. Diba? Pag gumawa na ng mali, ang aming mga sinusuportahan, may kakayahan ka mang umalis. Tignan nyo yung ginawa ni Babalina. Nagpagig walang hiya. Kaya galit na galit to mga DDS ngayon. Dito tayo. Maraming salamat again kay Ma'am Evelyn Sopne.